Yo, so, ayun, we're done eating, tapos na tayo kumain. As usual, kwentuhan muna tayo. This is our lunch vlog 12. Nakalakain mo, naka-12 na tayo. Kahit pa paano, habang tumatagal, kumakapal mukha natin. Yun, napag-uusapan namin kasi na yung mga regrets, yung mga bagay na hindi natin nagawa sa bata pa tayo, mga ganon. Ako siguro, wala naman akong regret sa kursong kinuha, sa kung anong naging trabaho, sa kung anong ano natin ngayon. Sa panahon kasi na yun, halos, alam mo yun, hindi naman kami talaga mayaman na pamilya na sasabihin ng parents sa'yo na, ano bang gusto mo na kurso, susuportahan kita. Hindi naman ganun eh. No time, yung choices mo lang, dito na school, ano bang kukunin mo na school, napagtatalunan ba dati kung may scholarship ba o wala. So pinalad tayo, nagkaroon tayo ng scholarship, ito paano nakatulong sa ating pag-aaral ng kolehiyo. Parang ganun na mga senaryo. So ako, talagang wala akong regrets. Kung ano man yung natapos ko na hindi ko man na-apply sa ngayon, ganun talaga. Ang goal ko naman that time is makapagtapos, makatulong sa pamilya, makagraduate. Kasi mahirap na madami naman kami magkakapatid. Tayo nasa middle tayo. Okay lang kung bunso tayo, di ba? So kahit na tayo na yung, kahit na anong kurso na gusto mo, baka tulungan ka pa ng mga kapatid mo, mga ganung bagay. Siguro kayo mga kabataan, kung meron mga dito ngayon, pag may ngayon na bata pa kayo, na panahon talaga nang nag-aaral kayo, tapos meron kayong mga choices na yun, kung anong pipiliin mong course, kung saan ka mag-aaral, mga ganung bagay, napakaswerte ninyo. Alaman ninyo sana na napakaswerte ninyo. So, kung kami lang binigyan ng mga pagkakataon ganun, di ano na, di ba? Pero no regrets nga, no regrets. Ganun talaga ang buhay. Hindi man, kahit planuhin natin na dapat ganito ako, ganito na ma-achieve ko sa ganitong edad, sa ganitong ganyan. Hindi talaga nangyayaring mga ganun. So, mahirap din, dagdag pressure yan, dagdag alalahanin na mating ang panahon. Halimbawa, tinarget mo dapat by the age of 40. Sarili na akong bahay, sarili akong negosyo, sarili akong sasakyan, lupa. Pag mga ganun na bagay tapos hindi mo nakuha, baka magiging miserable pa buhay mo. So, siguro sa panahon kasi ngayon na napakaraming pressure. Totoo lang, pressure lahat kahit mag-Facebook lang, napaka-pressure. Ito, pag-vlog, pressure ito, maraming hinihingang meta. Pero, enjoy lang tayo kasi pag seryosohin natin, paano na, ito naman ang goal naman natin sa pag-vlog, sa paggaganito, pag-content. Para tayo na napalayo sa pamilya natin, hindi kung ano-ano yung gagawin natin dito. At least may ginagawa tayo, nag-vlog tayo. Dahil lilipas ang panahon, di ba kakauwi ulit tayo sa pamilya. Kung darating man ang panahon, kapapala rin tayo, magkaroon tayo ng extra income dito. Di salamat, pero kung wala, at least ginagawa lang natin talaga na mga opportunity na ginagawa tayo, pero huwag tayong mag-expect. Yun na lang siguro, huwag tayong mag-expect. And then kung may mga opportunity, you grab, kasi hindi naman habang buhay nandyan yan. Hindi habang buhay na mayroong oportunidad. So kung tingin mo naman ito na yun, grab mo, di ba? So kung ano man yung mga kabataan ngayon, kung ano man yung inaaral nyo ngayon, at kung nagkataon na hindi talaga ito yung gusto ninyo, iba-iba kayong gusto, subalit dahil sa pagkakataon, dahil sa mga hindi nyo okay lang yan. Maraming ding katulad niyo, kami nga hindi ganun ang nangyari sa amin. Pero kahit paano, sa pagsisikap, siyempre sa pagtitiwala sa taas, sama sa makapangyarihan sa lahat, aayusin din yan ang buhay. So, tiwala lang, sikap lang. So yun muna sa pang 12 natin na lunch vlog. So maraming salamat sa nanonood. God bless us all. Ingat.